basketball player ng PBA nagmula sa college basketball sa UAAP o NCAA. Magpahanggang ngayon, patok na patok ito sa mga estudyante at kabataan. Pero balita namin, sinusugalan din daw ito ng malaking pera at kung minsan, pati na ng buhay. July 24, pasado alas 8 ng gabi, nakuhanan ng CCTV camera si Marnel Macmac Baracael, basketball player ng FEU Tamaraos. Naglalakad kasama ang dalawa pa niyang teammate sa harap ng FEU gym. Ilang sandali lang, 2 putok ang umalingaw-ngaw. Ang pinuntirya ng mga putok, si Baracael, agad itinakbo sa ospital dahil tumagos sa kanyang dibdib ang bala. Sa basketball kaya to eh? Hindi ko po masabi. Gusto ko yung mahuli yung gumawa sa akin. Then, pagpatuloy ko yung pag-heal ng sugat ko, pagpatuloy ko yung paglalaro. Nagpapagaling na ngayon si Baracael habang ang kanyang koponan pilit bumabangon sa nangyari. Of course, we're very disappointed, no? But, you know, we have to deal with it. The rest of the players have to exert much greater effort. They have to play longer minutes. Nananatiling tikom ang kanilang mga bibig tungkol sa posibleng dahilan ng pag-atake kay Baracael. Naglabas na ng sketch ang pulis ng isa sa mga suspect. Pero hindi pa tiyak kung ano ang motibo sa nangyaring ito. Kung may kinalaman nga ba ito sa basketball o wala. Pero sa ngayon, ayon sa pulis, ang pinakamatunog na anggulong tinitignan, game fixing. Isa yun talaga sa tinitingnan natin yung anggulo kasi nga, gaya nga nung nasabi ng mga kasamahan niya, wala naman silang malaman ng ibang dahilan, walang kaaway. Game fixing, ang laro pwedeng ibenta o sadyang ipatalo kapalit ng pera. Ginagawa raw ito upang mamanipula ang kakambal nitong sports betting o pustahan. Matatandaang sa NCAA o ang National Collegiate Athletic Association nung nakaraang taon lang, inaresto ang star player ng College of St. Benilde Blazers na si Paulo Orbeta. Nakipagkasundo di umano siya na umiskor ng mababa sa kanilang game, kapalit ng pera. From the point of CSB naman, we follow our handbook and he went through the process of the disciplinary board. And the disciplinary board found no grounds for expulsion or for anything for that matter. Subalit kinalaunan, dahil sa kakulangan ng ebidensya, inilaglag ang kasong illegal gambling laban kay Orbeta. Aminadong promotor dati ng game fixing si Carlos, hindi niya tunay na pangalan. Isa siyang bookie o taga-kolekta ng mga taya. I-explain niya sa'yo yung scheduling nung bayaran, pati ano nila, yung singilan. Tapos, mostly, ang transaction dyan, through text nga lang eh. Yung bookie o yung financer nung illegal gambling syndicate na yan. So, ang gagawin niya, try niyang influence yung larong na mismo. Pwedeng ang gagawin niya, babayaran niya yung player. Malimit daw na mas gusto ng bookie na matalo ang koponan o team na mas marami ang tumaya para daw mas malaki ang kanyang kikitain. Pero matagal bago raw natauhan si Carlos sa ganitong mga transaksyon. Umabot muna ang kanyang pagkatalo at pagkakautang sa 300,000 pesos. Sobrang hindi na ako nakakapag-aral noon. Kasi gabi-gabi kinukulit ako, magbayad na ako, magbayad ng ganyan. Humantong pa raw sa punto na tinututukan na siya ng baril, makapagbayad lang. Ano't anuman, ang ganitong mga tayaan at pustahan, iligal. Subalit ayon sa batas, 200 pesos lang ang multa ng sinumang mahuling iligal na tumataya sa isang sports. Ang pinuno ng UAAP o ng University Athletic Association of the Philippines na si Chito Narvasa,
Kampanteng malinis ang kanyang liga sa game fixing. All my experience, I had no direct, wala talaga akong ebidensya or direct link na sasabi na meron talaga. No? You will always have to think that it exists, but how is it going to be proven? Napakahirap. Pero sa totoo lang daw, hindi na bago ang game fixing kahit pa sa liga ng mga professionals. Ayon ito mismo kay Boy Saicon, team manager noong 1970s ng Toyota Tamaraw sa PBA. We noticed already, that there are certain irregular actions, because if you watch the player regularly, you know their shooting stance, you know their abilities in the game on the day-to-day basis, then you see an irregular activity. Then we suspect immediately. This happens on a very strategic game, and in one championship, this is where we lost. Tumanggi si Saicon na pangalanan ang 5 player na nahuli nila dati. Ngunit base sa kanilang investigasyon, mga sindikatong Chino raw ang nasa likod ng game fixing noon sa PBA.